Alleluia, Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad ay na sumusunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, nang lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi niya, "Ilang ampok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kung sa totoo lang, ano nga naman ang magagawa ng 5 tinapay at 2 isda para mapakain ng 5,000 lalaki, hindi pa ho doon bilang ang mga bata at babae. Siguro yung 5 tinapay at 2 isda, kulang pa yon sa kaibigan mong masiba. Pero, ano nga ba naman ang magagawa ng 5 tinapay at 2 isda? Kung sa paningin natin kulang, kung sa pag-iisip natin hindi aabot, pero kung ilalagay natin kung ano ang meron tayo sa harap ng Diyos, ilalagay sa kanyang kamay, sakto, minsan may sobra pa. At maganda rin sa ating paglago, sa ating pananampalataya, na kaya nating ilagay yung kaunti na meron tayo sa kamay ng Diyos na pumapatnubay sa atin. Minsan kasi natatakot tayo na ilapag sa kamay ng Diyos kasi iniisip natin, ano ba naman magagawa ng Diyos dito? Kung sa tingin mo, hindi naman kakayanin to, imposible. Imposibleng mangyari. Pero para sa taong may pananampalataya at pag-asa, lahat posible. Ang taong may pag-asa sa Diyos,
lahat posible. Kaya, di ba, maganda rin, no, lagi nating tatandaan that hope makes things possible. And hoping in the Lord makes us trust in Him that He can make our impossibles to possible. Kung ilalatag natin sa Diyos, ilalagay natin sa Kanyang kamay ang ating kinabukasan, ang ating buhay, kahit ang ating mga takot at pangamba. Kaya natin sabihin, ang Diyos ang bahala sa akin, wala ako dapat ikatakot at ikapangamba. Kung ang Diyos napakain ng 5,000, ikaw pa kaya? Kung ang Diyos na busog ang 5,000 lalaki, kasama, hindi pa hubilang ang babae at bata, ikaw pa kaya? Kaya maganda na matuto tayo sa paglago sa ating pananampalataya na kaya nating pagkatiwalaan ng Diyos, ilagay ang ating buhay sa Kanyang kamay, ilagay ang ating kinabukasan sa Kanya. Dahil ang taong nagtitiwala at umaasa sa Diyos, kahit kailanman, hindi nabibigo. At siguro sa kahit anong pamamaraan, naranasan natin ito. Na pag tayo ay umaasa sa Kanya, higit pa ang binibigay niya. Kung tayo ay buong puso na umaasa sa Kanya, higit pa sa inaasahan natin ang dumarating sa ating buhay. Kailangan lang nating ilapag sa Kanyang kamay yung sa paningin natin ay kulang at hindi aabot. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon, tinuturuan din tayo na magtiwala sa Diyos na pumapatnubay sa atin. Magtiwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Magtiwala sa Diyos dahil Siya ang bahala sa atin. Hindi ba pag may nagsabi sa iyong kaibigan natin sa kabila ng pangamba mo, nasasabihin niya, huwag ka mag-alala, ako bahala sa iyo. Nagkakaroon ka ng sense of security. Nagkakaroon ka ng peace of mind dahil alam mong hindi ka nag-iisa at may kasangga ka. At sa buhay din natin, kasama natin ng Diyos, kasangga natin ng Diyos. At lagi niyang sinasabi sa atin, huwag ka mangamba, akong bahala sa iyo. Sa paningin mong kulang at di aabot, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Yun ay posible kung kaya din nating ipagkatiwala sa Diyos ang buhay natin. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito. Pagkatiwalaan ng Diyos, umasa sa Kanya. Siya ang bahala sa atin. Siya na laging pumapatnubay at nagbibigay ng pangangailangan natin. Ang taong umaasa sa Diyos, hindi nabibigo because hope makes things possible. Amen.